Breaking news, Lebanon binalaan ang Iran na huwag makialam sa pagdisarma sa Hezbollah. Isang nakagugulat na balita ang bumasag sa katahimikan ng gitnang silangan. Ang dahilan, isang matinding babala mula sa presidente na walang kahit na sinong dayuhan ang makikialam at walang armas sa labas ng estado. Pero ang mas nakagugulat ay tumama diretsyo ang warning na ito sa mismong ugat ng alyansa nila sa Iran at sa kinatatayuan ng Hezbollah. At ngayon, sa tulong ng US ay nakatakdang tanggalan ng armas ang grupo at higit sa lahat nakahanda na ang entablado para sa isang banggaan. Isang banggaan na pwedeng magpatibay sa soberanya ng Lebanon o magsindi ng apoy para sa susunod na digmaan. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Ang presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun ay nagbigay ng direkta at publikong mensahe sa Tehran, babala na tinatanggihan ng bansa ang anumang panghihimasok ng ibang bansa sa kanilang sariling usapin. Nangyari ito sa isang meeting noong ika-13 ng Agosto ng kasalukuyang taon kasama si Ali Larihani, Secretary ng Iran Supreme National Security Council, na bumisita matapos ang makasaysayang desisyon ng gobyerno ng Lebanon na disarmahan ang Hezbollah bago matapos ang taon. Ang hakbang ng gabinete na suportado ng United States ay layong magkaroon ng isang may kontrol sa lahat ng armas, ang estado, para matupad ang matagal ng probisyon ng UN Security Council Resolution 17-0, isa na nagtapos sa gera noong 2006 sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Sa plano, inuutusan ang Lebanese Army na bumuo at magpatupad ng framework para sa pag-disarm, bagay na tinawag ng Hezbollah na isang malaking kasalanan. Sabi ng presidente, tinatanggihan namin ang anumang panghihimasok sa aming internal affairs. Bawal sa kahit sino ang magdala ng armas at gamitin ang suporta mula sa labas bilang pang-impluwensya. Ang pagkakaibigan na gusto naming makuha mula sa Iran ay dapat para sa lahat ng Lebanese, hindi lang para sa isang relihiyon o grupo. Binigyang diin ni Joseph na ang relasyon ng Lebanon sa Iran ay dapat dumaan sa estado, hindi sa mga partikular na grupo lang, isang malinaw na pagbabago kumpara sa mga nakaraang dekada kung saan direktang nakikipag-ugnayan ang Tehran sa Hezbollah. Kahit pa formal na tinawag ang pagbisita ni Larijani bilang tanda ng suporta sa Lebanon, malinaw na sa timing nito na lumalalim ang hidwaan sa pagitan ng bagong liderato ng Beirut at ng Tehran tungkol sa papel ng Hezbollah sa hinaharap. Ang makapangyarihang Shiite political at paramilitary group na kaalyado ng Iran ay nananatiling tanging non-state actor na pinayagang magdala ng armas mula nang matapos ang civil war ng Lebanon noong 1990. Ang pag-apruba ng gabinete sa US-backed roadmap ay lalo pang nagsindi ng tensyon na nagdulot ng walkout mula sa mga ministro ng Hezbollah at mga Shiite allies noong nakaraang linggo. Ayon sa mga political sources, ang plano na isinulong ng US envoy na si Tom Barrick ay hindi lang naglalaman ng mga hakbang para tanggalan ng armas ang Hezbollah, kundi nagtatakda rin ng mga kondisyon para tapusin ang military operations ng Israel sa Lebanon at tiyakin ang pag-alis ng Israeli forces mula sa 5 posisyon sa timog. Pagdating ni Larijani sa Beirut, sinalubong siya ng malinaw na pagpapakita ng suporta mula sa mga loyalista ng Hezbollah. 12 ng tao ang nagtipon sa kahabaan ng Airport Road, may dalang mga banner at sumisigaw ng mga slogan habang panandali ang bumaba ang Iranian official mula sa convoy para batiin sila. Pero sa loob ng political circles ng Beirut, mas maingat ang pagtanggap. Kasama sa itinerary ni Larihani ang mga pulong kasama si Prime Minister Nawaf Salam at si Parliament Speaker Nabi Berri na matagal ng kaalyado ng Hezbollah bukod sa pag-uusap niya sa presidente. Sabi ni Larijani, hindi nakikialam ang Tehran sa paggawa ng desisyon ng Lebanon at hindi dapat nag-uutos ang ibang bansa sa Lebanon. Matapang ang mga tao sa Lebanon at kaya nilang magdesisyon para sa sarili nila. Anumang desisyon ng gobyerno ng Lebanon na naaayon sa resistance ay nirerespeto namin. Hindi kami nakikialam sa inyong decision making. Huwag ninyong ipaghalo ang kaibigan at kaaway. Tulad ng dati, ipinapayo naming pahalagahan ang halaga ng resistansya. Ang backdrop ng pagbisitang ito ay mga nagbabagong galaw sa rehiyon.
Sa nakaraang taon, ang Iran at ang tinatawag na Axis of Resistance, isang network ng mga kaalyadong armed groups tulad ng Hamas sa Gaza at ang Houthis sa Yemen, ay nakaranas ng malalaking pagkatalo sa militar at politika. Lalo pang nanghina ang Hezbollah matapos ang gera laban sa Israel noong nakaraang taon. Nagsimula ang labanan noong Oktubre 2023 nang magsagawa ng malawakang pag-atake ang Hamas sa Timog Israel na naging dahilan para magbukas ang Hezbollah ng Northern Front. Nagpatuloy ang sagupaan hanggang sa ceasefire noong Nobyembre 2024 pero malaking pinsala ang tinamo ng Hezbollah, kasama na ang pagkawala ng ilang pangunahing pinuno, mga kritikal na infrastruktura at malaking bahagi ng kanilang armas. Isang buwan matapos ang ceasefire, napatalsik si Syrian President Bashar al-Assad na siyang pangunahing ruta sa lupa ng supply mula Iran papuntang Hezbollah. Kasunod nito, noong Hunyo 2025, nagsimula ang serye ng airstrikes ng Israel na tumarget sa mga nuclear at ballistic missile facilities ng Iran, kasama ang panandaliang paglahok ng United States para tamaan ang mga underground nuclear sites. Itinuturing ng Washington at ng mga kaalyado nito ang disarmament initiative ng gobyerno ng Lebanon bilang paraan para pagtibayin ang soberanya ng Beirut at bawasan ang impluensya ng Tehran. Pero ayon sa mga kritiko sa loob ng Lebanon, maaaring maging mas vulnerable ang bansa sa mga susunod na pag-atake ng Israel kung matutuloy ito. Matagal nang sinasabi ng Hezbollah na kailangan nila ang kanilang armas para pigilan ang Israel na sinakop ang Southern Lebanon hanggang year 2000 at patuloy pa ring gumagawa ng airstrikes kahit may ceasefire agreement. Sa pinakagitna ng usapin ay ang tanong tungkol sa pambansang depensa at political legitimacy. Ang mga sumusuporta sa plano ng disarmament, kabilang si President Joseph Aoun, ay sinasabi na ito ay matagal nang dapat gawin para maipatupad ang otoridad ng Estado sa lahat ng armed groups at tapusin ang pagkakaroon ng hiwalay na military structure sa loob ng Lebanon. Malinaw ang sinabi ng presidente na walang political group ang dapat gumagamit ng suporta mula sa ibang bansa para manatiling may armas o kapangyarihan sa politika. Idinagdag pa niya na ang Lebanese state at ang sandatahang lakas nito ang tanging may responsibilidad sa seguridad ng lahat ng mamamayan, pero mahirap tanggalin ang armas ng Hezbollah nang hindi nagdudulot ng kaguluhan, lalo na't ito ay parehong political party at military force. Malaki ang suporta nito sa Shiite community at sa ilang bahagi ng mas malawak na populasyon ng Lebanon, lalo na sa mga naniniwalang pinrotektahan nito ang bansa laban sa mga military campaign ng Israel gaya noong taong 2006. Ayon sa mga survey nitong mga nakaraang linggo, hati ang opinyon ng publiko. Marami ang pabor sa ideya na ang depensa ng bansa ay dapat kontrolado lang ng Estado, pero marami rin ang ayaw tanggalan ng armas ang Hezbollah dahil sa pangamba na baka hindi kayanin ng army na labanan ang Israel. Mas umiinit pa ang sitwasyon dahil sa patuloy na kilos ng Israel sa Southern Lebanon. Mula ng ceasefire noong Nobyembre, mahigit 3,700 beses nang nilabag ng Israel ang kasunduan ayon sa mga otoridad ng Lebanon sa pamamagitan ng airstrikes, reconnaissance flights at maliliit na paglusob. Sinasabi ng Israel na tugon lang ang mga operasyon nila sa mga paglabag ng Hezbollah sa kasunduan. Samantala, iginigiit ng liderato ng Lebanon na ang US-backed roadmap ay may potensyal na pahabain at patatagin ang ceasefire kung parehong susunod ang magkabilang panig. Pero malinaw na nagbabala ang mga opisyal ng Israel na magsasagawa sila ng military action kung hindi ma-neutralize ng Beirut ang armas ng Hezbollah. Sa kabilang banda, ipinapakita rin ng pagbisita ni Rouhani ang determinasyon ng Tehran na panatilihing armado ang Hezbollah kahit sinasabi ng mga opisyal ng Iran na hindi sila nakikialam sa internal politics ng Lebanon. Kaya ang plano ng pag-disarm ay nasa gitna ng issue ng domestic political reform at mas malawak na regional power struggle sa pagitan ng Iran, Israel, Amerika at ng kani-kanilang mga kaalyado. Para sa Beirut, ang hamon ay kung paano panatilihin ang soberanya, iwasan ang labanan at huwag hayaang mabasag ang marupok na kaayusan matapos ang digmaan. Kung makakaya ba ng gobyerno ng Lebanon na tuparin ang target na disarmament ngayong taon nang hindi nagdudulot ng kaguluhan, iyan ang malaking tanong. Isang tanong na malamang magdidikta sa direksyon ng seguridad at foreign policy ng bansa sa mga susunod na taon.
Ngayon, hawak ng Lebanon ang isang desisyon na pwedeng mag-ukit ng bagong kasaysayan o magbukas ng pinto sa panibagong trahedya. Sa pagitan ng pressure mula sa mga dayuhan at banta ng kaguluhan sa loob ng bansa, malinaw na walang madaling daan pasulong. Year 2025, isang deadline na hindi lang tungkol sa armas, kundi sa mismong kinabukasan ng bansa. Mananatili bang matatag ang Lebanon o tuluyan itong mauuga sa bagyo na darating? Isang tanong na hanggang ngayon walang kasiguruhan ang sagot.